mga sulok ng mundo ay may Pilipino. Samahan niyo kami imbitahin sila. Ito po si Paring Ray. Mula po rito sa Kwangan Bridge, tampok natin sa gabing ito. Trabaho mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang trabaho nila magpapasok ng 8, usually matatapos ng 9 o'clock. Ang mga pabayano, parang kulang sila, bitin sila. Abot pa sila ng 2 o'clock o 3 o'clock ng umaga. Bagamat abala na siya araw-araw, ay may oras pa rin siyang tumulong at mag-conduct ng seminar para sa financial literacy. Nagbibigay din po ako ng seminar, financial literacy, from personal finance and then stock market investing. Yung nakakasama ko yung OWA, volunteer ako sa kanila pag sa seminars. Machine operator sa umaga, vlogger naman sa gabi. Ito po yung para sa EPS, yung EPS in Korea. Mas marami ang sumusunod talaga dito. Kasi in-start ko lang to nung July, na total hits is 65,000. Wow! Ngayong unang linggo ng taon, tunghay natin ang kwento ito ng isa nating kababayan na mahigit sa 12 oras ang kanyang tinatrabaho araw-araw mula rito sa Busan, South Korea. Pamilya ko sa Negros Oriental, sa Bay City. Sa Christmas yung lahat. Mahal ko kayo. Tinatayang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. May 6 na taon na rin ang nakararaan mula nang nagtungo siya sa South Korea. Kasabay ng tagumpay ng kanyang kumpanyang pinasukan, ang siyang pag-usbong naman ng kanyang career. Narito ang kwento ni Arwin Bueno. Ang siyudad ng Busan, ang tinaguriang second largest metropolis sa buong South Korea. May populasyong umabot ng 3.6 milyon, kasama na rito ang ilang mga Pilipino na nagtatrabaho sa bansa. Dito namin nakilala si Arwin Bueno. Kung buong Tarawan Ladies si Arwin, anya halos 1 taon din ang kanyang hinintay upang makapagtrabaho sa labas ng bansa. Nung nag-open yung for Korea, sinubukan ko lang mag-apply. Kasi medyo start-up nga yung company. Sanggol pa yung panganay ko noon. So medyo naisip kong pwede akong mag-apply. Taong 2006, buwan ng Enero ng unang tumumpong si Arwin sa South Korea. From 32 degrees Celsius, biglang ito, yung dinapnan namin was around -10 or -14. Dito rin po sa kumpanya. Pero maliit pa po ito. Yung makina namin. Siguro wala pa sa kalahati nitong status ng company nito. Yung dinapnan namin. Kasi maliit lang siya. Parang alam mo yung lugar ng Banawe na maraming parts ng sasakyan. So nandun yung nasa maliit lang siya na parang lugar. Tapos ilan lang yung map. So, katulad yung machines namin dyan sa baba, ngayon nasa 19 na. Yung dinatnan namin, 4 pa lang na map. Bagamat palaki ang sahod na umaabot ng 46 hanggang 47,000 pesos kada buwan, ayon kay Arwin, mahirap ang trabaho sapagkat mas mahaba naman ang oras ang kanilang pasok dito. Doon sa atin, usually ang trabahong 8 to 5, parang pagod na pagod na tayo. Dating dito, ang trabaho nila magpapasok ng 8, usually matatapos ng 9 o'clock. Ang mga pabayano, parang kulang sila, bitin sila. Kasi sa naisip, siguro dahil sobrang workaholic. Abot pa sila ng 2 o'clock or 3 o'clock ng umaga. Parang normal sa kanila yun. Yan ang nakapanibago sa akin. Lalo yung first time ko dito. Parang, sino ba sila natutulog? Dagdag pa rin ni Arwin, malaki at tiwala ng mga lokal na mga Koreano sa mga tunay niyang Pilipino.
Sa katunayan, sa kanilang kumpanya, Pinoy umano ang hinahanap-hanap na empleyado. Meron kasi akong nabasang textbook dati na doon sa training center na nakalagay. Ang Pinoy daw is maasahan sa trabaho, alam ang ginagawa niya. Hindi mo kailangan i-supervise. Kahit dito naman po, dito sa kumpanya, nung 2010 kasi, nahirapan sila kumuha ng Pilipino. So, kumuha sila ng ibang lahi. Dalawang lahi na iba. So, after nang nakasubok sila, parang sabi nila, sa susunod, hindi na sila kukuha ng ibang lahi unless Machine operator ng Hanzin Industry Company na nakabase sa Busan, si Arwin. ginagawa namin is parts ng Oakley. Ngayon, ang alam ko may expansion sila for other companies. Pero isang company lang ang sinusupply from 2006. Yung trabaho, basically, nung una is yung support lang sa operators. Dahil na rin sa kanyang trabaho at pagmamalasakit sa mga kababayan nagtatrabaho sa South Korea, isang vlog ang sinimulan ni Arwin. Ang kanyang vlog ay naglalayong sagutin ang mga karaniwang katanungan ng mga Pinoy na tulad niyang namamasukan at naninirahan sa bansa. Actually, yung una, is parang ginawa ko siyang vlog na pansarili lang na ilalahad ko doon kung ano yung mga naging trabaho ko dito at saka kung anong hirap ang malayo sa pamilya, anong hirap ang magtrabaho ng 8 to 9, 8 to 12, gano'n. Gawin ko na lang vlog kasi para pag may tanong na ganito, bibigay ko na lang yung link, alam na nila. At saka yung iba kasi mag-google pag-apply sa Korea. Kung hindi magtanong sa Facebook, magtanong kay Mr. Google, pwedeng makatulong yung vlog ko. Ano yung mga karaniwang tanong na nilalapit ko? Ang madalas kasing tanong is, paano mag-apply? Paano mag-apply dito? Ano ang madadat ng trabaho? Ano ang madadat ng namin dyan? Kasi sinabi nga na 3D ang trabaho dito. So, dirty and physical sa amin. Gaano ba kahirap? So yun ang mga karaniwang tanong. Gaano kahirap? Saka yung magagastos, magkano? Yun. At sa tuwing may libreng oras o araw si Arwin, nagvo-volunteer siya na magdaos pa ng mga seminars ukol sa financial literacy. Nagbibigay din po ako ng seminar, financial literacy. From personal finance hanggang stock market investing. Yung intro lang sa investing kasi hindi naman ako nag-trade. Nakakasama ko yung OWA. Volunteer ako sa kanila pag sa seminars. Nagnegosyo si Arwin sa Pilipinas at ang kanyang payo sa mga kababayan natin tulad niya nangangarap na magkaroon ng maayos na buhay. Alamin sa muling pagbabalik ng Tiyahing Langit. Ako, konting tiis pa. Dahil sa kanyang pagpupursige, ang simpleng machine operator sa South Korea ay may sarili ng negosyo sa Pilipinas. Tunghayin natin ang pagpapatuloy ng kwento ni Arwin Bueno. Araw-araw, mahigit 12 oras ang ginugugol ni Arwin sa trabaho. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang Korean employer. Hindi rin siya nahihirapang mag-ipon sapagkat sagot ng kumpanya ang tirahan at pagkain niya. Tuloy kayo, dito lang yung tirahan ng kwarto namin. Dito yung kusina namin. Dito ko na rin nagluluto. Yun, dito rin nagluluto. Pero may libre naman pagkain sa taas. Pero Malit man ang kanyang kwarto, anya sapat naman ito. Ang mahalaga ay malaki naman ang kanyang naiipon. Sa katunayan, may naipundar na siyang negosyo sa Pilipinas. Bukod pa rito ang dalawang tricycle na pinagkakakitaan ng kanyang pamilya sa Leyte. Nag-aaral ako ng financial advisor. So, gusto kong i-share. Kasi usually, ang reasons kung bakit nag-PTMT ang mga Pilipino is takot sila dahil walang savings.
At saka wala silang alam kung anong gagawin sa Pilipinas. Ernest, lastly, ano na lang yung advice mo sa ating mga fellow viewers? Unang-una is alamin muna natin kung ano yung, kung kaya ba natin magpagod ng husto sa Korea. Kasi ang usual na trabaho dito is umaabot ng 9 o'clock, 12 o'clock ng gabi. So, hindi ito karaniwang 8-hour job. At saka mabigat, lalo't yung katulad ng napasukan ko dito is bakalan. May kabigatan yung trabaho. Lalo pag baguhan ka, maninibago ka kasi parang siyempre, ikaw ang uutusan ka ng ganito, ganito. Pangalawa, siguro, kung nandito na kayo, alam niyo ang goal niyo sa buhay. Yung, kung gusto niyo talaga makaipon, mag-ipon, at matutong mag-save. Bisitahin din yung isang vlog ko. Pangalan ng vlog ko is Gusto Kong Yumaman or payamannako.blogspot.com. Dahil sa patuloy ng kanyang mga pangarap, patuloy siyang nagpapakatatag. Ang buhay ni Arwin sa Korea, kahit na gano'ng kahirap, wala siyang takot na binubuno ito araw-araw. Hindi alintana ang 12 oras sa kanyang pagtatrabaho, may taguyod lamang ang kanyang pamilya at kanyang negosyo. Kaya na rin ang patuloy na paghihingi ng tulong ng mga kababayan natin na nangangailangan ng kanyang serbisyo.